Kaya maligayang pagdating sa isa pang episode ng aming podcast. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakilala at ang pagkilala bilang isang aksyon ay talagang isang bagay na kahanga-hanga sa akin at ito ay isang landas para sa atin upang mailigtas ang ating mga sarili mula sa pagdurusa sa parehong agarang antas sa isang kusang loob na antas. Pero una sa lahat, magandang maintindihan ang ibig sabihin ng pagkilala. Ito yung ibig sabihin nun. At syempre tumingin din tayo sa anong uri ng pagdurusa ang ating pinag-uusapan o paano ito nagpapakita. Sa ikain ko na maaring ito ay sakit, anyo, damdamin, pakiramdam, pag-iisip at iba pa. At paano nga ba natin mapapabuti ang ating sarili mula sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya para sa atin ng medyo mabilis at kusang loob. Kaya tara na't magsimula. Pagkalaa sa kanyang garang pagsasalin ay nangangahulugan na kilalanin to acknowledge na magbigay ng lugar. Maaari rin itong mga hulugan na matanggap ahem at maaari rin itong maging kahit na makompleto. Sa kasalukuyan, tinitingnan natin ang makilala ng pagkakaroon ng bagay na ito. Yun ay acknowledging of existence. Halimbawa, meron akong kaunting sakit sa lalamunan, kaunting hindi komportable. Ngunit kung magpo-focus ako sa ibang bagay, ito ay magiging isang pagkagambala o magsisimula akong mag-alala tungkol dito. Ito ay magdudulot sa akin ng mga pag-iisip. Pero ang pag-iisip ay talagang ang bagay na humahad lang sa atin na magpahinga, gumaling. Ibig sabihin, ang ating atensyon ay napupunta sa ating pananaw, isang posisyon na ating binubuo ngayon patungkol sa sakit. Padit ay isang posisyon na magkainis, maading galit, maading takot na bukas hindi ako magiging malusog sa gabi. Kaya't ang unang pagkilala o unang kulay ng pagkilala ay nagsasabing talagang naroroon ako sa pakiramdam na may sakit sa aking lalamunan. Kayitan endens and tigkililan da pagiralamad. Tuntusot bigan ay tukulay pek na wadawang kesa at bigyan ito na hindi ko gusto. Hindi ko sanhit ang sakit na to, hindi ko ito itinakda, hindi ko ito kontrolado. Kaya na po natin tintawagin na itinanyo na pagkilala sa tengkod ito ng pagpili. Para maaring may iba't ibang salita na akma para dito. Pero nagpapatuloy ako para maintindihan ito. Kaya ito ang una sa pagkakaroon ng bagay na iyon na ang sakit ng lalamunan at ngayon ito ang pagkilala na hindi ko pinili na nandyan ito. Pingatong pagkikato ni madawat maspanya pasmito at makilala ang ibang kulay na taklam na ito ay kawalan ng kakayahan. Kaya kinkilili ko na wala akong kakayahan ngayon na ihinto ang sakit. Hindi ko rin ito pinili. Kaya hindi ko masisisi ang sarili ko. Pero ako rin mapakilala ng sakit na wala akong kakayahang theoretical sa sandaling to. Ningyon lang, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa pamamagitan ng gamot. Sa sandaling to, hindi ko maabot at tanggalin ito. Kaya gast hon mila and mila is kasunit. Hit si pagkilala ko di kintalan kakiyahang baguhin ang bagay. Ang pagbibigay ng puwang para sa pagkilala ay talagang pagpayag. Then pana is tayo sa kini te kliyan pag-unaw pumayagan tanggapin ito. Talagang hindi ko mababago ito. Tempen mawalan tino ating pagtutol dahil ang pinakamasakit na bagay ito yung pagtutol mismo. Kaya ako ay tumututol sa sakit ng lalamunan. Kulaban dyan ito ang gumagawa sa akin tulyang nagpapanatili ang sakit sa isang paradoksal na paraan. Sa simula, ang yugtong ito ay maaaring mukhang nakakatakot o isang bagay na susubukan ng mga tao na iwasan. At ang dahilan ay dahil tila baligtad ito sa kung ano ang nakasanayan natin.
tanatatiyun tumaout sa sitwasyon na now ay walang magawa. Hindi sa atin hahayon maging walang magawa. Lagi tayong lalayo at lagi tayong lalaban. Pero sa isang kabalintunaan, despite ibon na ito din nagdudlot at mind, paghihirap, ingay, and sobrang pag-iisip sa pagkabgo sa hindi kasiyahan, nagmamadali. Kaya ibalik ko ito and kukunin namin ito. Una, parting lalamunan ko. Ang pangalawa ay ang pagkilala na hindi ko ito pinili. Ikatalo, ito ay makilala na wala akong magagawa tungkol sa kanyang pag-iral. Hindi ko maabot at basta na lang alisin ito. Ang tatlusit bitawan upang makabuo ng kilusan and ang dahilan ay sa katunayan ay humihinto tayo sa pagsisi sa ating sarili nang hindi natin namamalayan. And syempre ginagawit-isip ko ang haltimbang isang sakit sa lalamunan kaya napakalinaw kung bakit hindi ko sinisisi ang sarili ko. Malinaw iyon, pero kung nasa karanasan ako ng pag-iisa sa buhay dahil ang kapareha ko ay nagloko, kay sa atin pagtuturo ay maging sahi, patuloy na alitan, ang palalalain natin ang ating sitwasyon. Isa pang magagawa natin ay tingnan kung ano ang nangyayari sa trabaho. Parang tayin ko sa lot ng garalind na wasa tip ko hainim ginagkaranasan nito. Maging sa ilalim ng bigat, tensyon at depression. Kaya ko nang i-refer ang pagsasanay na ito sa karanasan ng pagkapagod. Alam kong may bigat ngayon, may tensyon na nagpapahirap sa akin. Pwede kong aminin na hindi ko talaga pinili ito. Makilala ang bigat na ito, makilala ang nakakapagod na karanasang ito. Hindi ko pinili na maramdaman na ako ay naloko o niloko. Hindi ko pinili na maging sa sitwasyon kung saan ako ay may alitan at may malaking galit sa sarili ko o sa iba. Hindi ko ito pinili. Basta na lang ito nangyari. Hinsipnal na makaramdam ng masama kapag pinupuna ako ng mga magulang ko o kaya ay hinikipnal na maging mainipin. May iba't ibang mga dahilan na nagdulot sa sitwasyong ito para mangyari. Sa lahat ng ito ay may mga sitwasyong maliit o malaki ng tensyon, stress o pagsubok. Tapos pumunta tayo sa ikatlong bahagi na ang ikatlong bahagi ay ang ina. May kakayahan na ako sa sandaling ito, sa tiyak na sandaling ito ngayon lamang. May kakayahan ba akong ihinto ito sa 100% ng mga kaso matutuklasan natin na hindi? Pagsabihin na wala akong kakayahan sa sandaling iyon na itigil ito at pindutin ang pindutan o iabot ang kamay o lumayo o huwag pansinin at hindi. Wala akong mararamdaman sa mga iyon. And kung meron poist mo, pi ikoki nostine sitwasyon tayo kung dyan hinawais pwedeng tumigil. Mabagabag sa rin ay ang bagay na nagdudulot ng di magandang damdamin o karanasang hindi kaya-aya o emosyonal na hirap o mental o pandama. Kaya ang ikatlong bahagi ng pagkilala ay ang kawalan ng kakayahan na tanggapin na hindi natin kayang basta na lang mawala ito. Well, is it in tahan-tahan na ito at matin tapes na sa ibang bahay of pagkil, pwedeng tayo din may katapatan sa personal na kawalan ng kakayahan na baguhin ito. Basta hamdaman yun na dahil ngayon ay wala ante akong kakayahang baguhin ito. Hindi dito talaga ito isang bagay na nakakatakot. Hindi naman talaga ito isang mahirap na karanasan
ngunit ginagamit lang natin ang kapangyarihan ng pagkilala. Madali lang nabigyan natin ng ating sarili. Ilang sandali lang maging ikaw sa mga ikatong bahagi ng pagkilala. Sinaybit ko na wala akong kakayahang itigil ang kaganapang ito at pakiramdam na wala akong magawa, magpahinga sa sitwasyong ito. Minsan-minsan, tayo sila ay di lumkanit ng kaunting tensyon, o di ang katotohanan natin sa ating sarili, ang katapatan, ay palaging malusog. Kaya kahit na sa simula ito ay hindi kaaya-aya, ito ay tiyak na malusog. Ang pagkatapos sa lipaw tib de huling bahagi ang kamalayan. Since yun ang huling bahagi na kung giturlo ay talagang kinakailangang resulta ng 3 paunang pagtingin, kung gayon kung mayroon isang bagay na umiiral. Hindi ko pinili na ilagay siya dyan at huwag kong kakayahang ma-impluensyahan siya sa sandaling ito. Pagkasabitin sind sa sandaling it hindi maiwasang produkto ang tiyag sebs daw ay may kalayaan malilis sa bagay na ito. Ibig sabihin ay pwede tayong maging malaya mula sa bagay na ito. Hindi ko kailangan alagaan ito sa kahit anong paraan dahil wala akong kakayahang baguhin ito. Kaya wala akong obligasyon na manatiling nakadikit sa bagay na ito o isipin ito. Ibig sabihin, Diyos ay tumulit akong diispin ito dahil talaga namang nakita ko o napatunayan ko na wala akong magagawa para baguhin ito. Dansking para alisin ito. Siyempre, pinag-usapan namin ang tungkol sa anumang uri ng sakit o hirap o problema sa isipan, mental, pandama, emosyonal, ano man ang tawag natin dito. Kaya gagawin ko ito ngayon sa sakit, sa lalamunan. Sky, forward sa tanyo ay naanyayahan gawin ito pag di problem sa kayo relasyon o sa inyong sarili o sa anumang alalahanin na meron kayo. Nandito na may sakit sa lalamunan na ng kanyon ay hindi ko napapansin, bigla na lang hindi ko na ito nararamdaman at hindi ito aksidente dahil sa katunayan ito ay mga sitwasyon kung saan tayo nagtatanggal. Makon sa bait hindi natin gusto sa kamalaya ay hindi aksidente, hindi rin it's ganing mararamdaman, hindi magiging naroroon. First, ang prawas na tayo sa ay dahil sa pagtutol sa sitwasyon at dahil hindi natin ginagawa ang prosesong pagkilala sa katunayan kung ano ang nangyayari. Na tayo ay pabalik sa mismong pag-uusap and of kung yan ay ikinokonekta natin ang ating karanasan sa sandaling ito sa lahat ng iba pang bagay na kasama nito. Ibig kong sabihin, kung mayroon akong sore throat, pati na ang kawalan ng kakayahan, hindi ko alam kung paano ito malulutas at ito ay cyclic din. Kaya talagang inuugnay namin ang aming pansamantalang karanasan sa pag-iral ng kung ano ang nagpapahirap sa amin. At kapag gumagawa kami ng proseso na ito ay gusto magawa ng proseso ng malalim na pagkilala, sa so lang siniyan ko ang sariling pangintulot na hindi ko lang inisip na wala akong karapatang huwag makialam sa bagay na yon, na hindi ko kunin ito sa akin, na huwag makialam dito sa kung ano ang nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. At espesyal ang prosesong to. And kay tanyahan na gwent sa iba't ibang ito, iba't pang maghamon na inyong natutukunan araw-araw at sa katunayan ay lumilikha kayo ng pagkakataon at kalayaan mula sa maraming bagay na nagdudulot ng pagkabalisa sa inyong buhay. Huminga ng malalim at sinumang gustong-gusto ay may maging ang meditation sa Ingles na humahawak ng pagkilala kahit na doon ay mas mabilis at hindi tinatamaan ang lahat ng mga layer. Kaya't umasa ko na ito ay naging isang kaya-aya at pinagpalang karanasan. Kayo din magbubukas ako ng isang newsletter kung saan pwedeng magtanong at sumagot.
inaanyayahan kayo na mag-subscribe sa newsletter para maging parte ng mailing list at maaari ding magtanong sa akin sa pamamagitan ng email at makatanggap ng mga sagot. Bing sabihan de betides foran kon sound benaring pelalim damodang connection. Kaya naman inais ko kayong bati ng magagandang at mapagpala pang mga araw. And kita ni sa masarod kabat.